pag-OFW ay masarap pakinggan kapag narinig natin sa ibang tao. Pero ito ay mahirap kapag ito ay pinapangarap mo na marating at makapunta ng ibang bansa. Una, pagpunta mo sa agency, magkaligaw-ligaw ka. Kapag wala kang pera, maglakad ka para kung wala kang pamasahe. Doon mo maranasan magutom. Sunod, kukuhanin ng agency yung passport mo at ipaprocess na yung mga dokumento na kailangan mong gawin. Sumunod, bibigyan ka ng escape papunta ng medical. Kahit hindi mo alam yon, magkaligaw-ligaw ka bago mo marating ang medical center. Ganon kahirap ang mag-OFW. Kapag nasa agency, sa medical ka na, kukuhanan ka ng dumi, ihi at dugo. I-check yung ngipin mo kung ito ay malinis or madumi or may sira. Kapag ito ay malinis, linisin pa rin nila yan. Kapag may sira, ito ay bubunutin. Sumunod, ang mata i-check kung ito ay malabo o kailangan magsalamin. Kasunod na naman ay mag-exam ka ng psycho. Kahit hindi ka pa naman sira ulo, mag-exam ka noon, mag-drawing ka, sagutan mo yung mga tanong doon, kung anong nawawala ng mga ganun doon, mga katanungan, at mga katanungan sa naranasan mo sa buhay doon. Kasi susukatin nila kung ano yung mga naranasan mo sa buhay. Sumunod, papatuwarin ka. Kapag papatuwarin ka, kita yung kaluluwa mo. Daig ka pa'y giromansa o daig ka pa'y gihasa. Sumunod yung didi mo. Titingnan kung ito ay may sakit o may bukol sa tiyan mo, kung ito ay may opera. Ganon kahirap bago mo marating ang mag-OFW para matupad mo yung makapunta ka ng ibang bansa. Sumunod, pumunta ka sa TISDA. Bawal ang cellphone doon, magtiis ka. Pagtapos ng TISDA, tapos na yung training mo, saka mo makahiram yung cellphone mo. Kahit may pamilya ka, hindi mo pwedeng tawagan or i-text kasi wala kang cellphone. Ganon kahirap mag-table sitting, maglinis doon. Kasi training yon bago ka mabigyan ng certification. Magluto ka, mag-serve ka, doon mo maranasan sa TISDA para makuha mo yung certificate na yun. Sumunod, sa PIDOS. Kapag nasa PIDOS ka, tuturuan ka nila, i-guide ka nila kung anong dapat mong gawin kapag nasa ibang bansa ka na, ma-homesick ka. Ganon. Kung may problema sa pamilya o may problema ka sa bansa, dito anong gagawin. Ganito ang mag-OFW. Sumunod na sa UWA ka. Nasa UWA, mag-i-exam ka. Kapag hindi mo maayos yung pag-memorize mo ng bilang ng Arabic, greetings ng Arabic, explanation para sa sarili mo, mag-antay ka na naman ng isang buwan para makapasa ka naman ulit, mag-exam ka, retake ka na naman exam. Ganon kahirap ang mag-OFW. Mag-meet up ka na naman kapag hindi mo maipasa yun. Kailangan sa UWA nakapokus ka talaga para hindi ka mabagsak. Kasi kailangan mo ng certification ng UWA. Kasi may fit sa UWA. Sumunod, mag-biometrics. Sumunod, pagkatapos nun, lilipad ka na. Ayan na, umpisa na ang pangarap, mararating na ang bansang pinangarap. OFW ka na. Kapag nasa OFW ka na, kapag nandito ka na sa bansa na pinangarap mo, siyempre ang pinunta mo dito ay trabaho. Hindi ka pumunta dito para namasyal. Nandito tayo para magtrabaho para sa mga anak at sa pamilya na nag-aantay sa atin at naiiwan sa bansang Pilipinas. Lalaban tayo sa hamon ng buhay dito sa ibang bansa. Mararanasan na natin dito ang magutom,
Unlimited ang pagkain na pansit canton, itlog, walang kanin, depresyon, problema sa Pilipinas, problema dito. Utos dito, utos doon. Ganito ang mag-OFW. Kaya hindi biro ang tinatawag na OFW. Iiyak ka, ma-homesick ka kasi namimiss mo yung pamilya mo. Siyempre yung pamilya mo, namimiss ka rin nila. Pero huwag kang magpa-homesick ng sobra. Normal lang umiyak. Pero normal na iiyak, lalaban na naman ulit. Tutulog, kulang. Gigising ka, harap naman ang trabaho. Ganito ang OFW. Trabaho ang pinunta natin dito. Sa mga lahat ng OFW, alam ko naranasan mo yung naranasan ko. Pero kaya mo yan, kaya ko rin to. Nandito ako para sa pamilya ko kasi kailangan ng pamilya ko ang tulong ko dahil ako ay single mom. Pero trabaho ang pinunta natin dito, gagawin natin. Huwag tayo susuko. Pero swerte na lang dito kapag may amo kang mabait, hindi madamot sa pagkain, kung anong makain nila, makakain mo rin. Swerte ka na. Kasi hindi natin hawak ang mundo na ngayon mabait yung amo natin. Huwag mo isipin na habang buhay mabait yan. May saltik din yan. May mga sumpong yan sila. Kaya huwag tayo susuko. Tapusin natin ang kontrata natin para sa ating pamilya. Dahil kailangan nila ang lahat ng pinagpawisan at pinaghihirapan natin dito, ipapadala natin sa pamilya natin na naiiwan. Para kasi sa akin, andito ako para sa pamilya ko. Hindi ako nandito para maghanap ng nobyo. Hindi ako nandito nag-OFW para magsaya, mag-happy-happy. Andito ako para magtrabaho ng marangal, matapos yung kontrata ko. Samahan ko ng dasal. Kunting panahon lang yan. Madali lang ang ikot ng buwan at araw. Uuwi din tayong lahat. Kung ano man ang naranasan mo dito sa OFW na pagtatrabaho, naranasan ko rin. Iba-iba lang tayong nararanasan kapag ang amo mo ay mabait. Tapos sa isang tao talaga, minsan may mabait, may masungit, pero okay lang yan. Kaya yan. Lalaban tayo para sa pamilya. Hindi susuko, tatapusin ang kontrata. Dasal lang. Ganito kahirap ang OFW. Maranasan mo dito na walang kanin. Gulay, purga ka sa gulay. Ganito dito sa bansa. Kapag nag-OFW ka, ang trabaho kaliwat kanan, di pa tapos ang isa, nandiyan na naman ang isa. Ganito kahirap talaga. Kaya laban lang. Kaya natin to. Thank you.